Good afternoon, engineers. Can you hear me clearly? Hello. Yan, very good. So I was just reading, bago tayo magpunta sa ating topic this afternoon, I was just reading ano ba ito? An article about Bill Gates. Yeah. Meron daw isang question. Did I ask any one of you your salary expectations during the MJI? Meron ba ako natanong sa inyo? What are your salary expectations? Okay. Wala akong natanong. Oh, wait, nakalimutan kong itanong. Oh, yun, meron daw. Okay, so yung nag-interview kay Bill Gates, ano daw, what is the right answer? Siguro hindi naman talagang right, but could be a good answer when asked about your salary expectations. Okay, sabi niya dito, ang advice ni Bill Gates, I hope the option package is good. I'm able to take risk and I think the company has a great future, so I prefer to get stock options even more than cash compensation. Kasi pag may stock option, magiging kind of part owner ka ng company. Yung mga tinatawag na stockholders of the company. So sila yung mga nagpuput in ng capital sa isang kumpanya at saka sila ay part owner o kind of the company. Yan. So kaya mas gusto niya stock options kasi yun ay pag may stock options ka, you can ano ba tawag dito? Pwede kang makaipon, parang may business ka na rin. Yan, may business ka na rin. At kumikita siya. Depende sa market, di ba? So, yun ang isa niya. He adds, sabi ni Bill Gates, I hear some other companies are paying a lot, but treat me fairly and emphasize the options daw. So, yun ang pwede niyong sabihin. So, ano ba yung iba bang options bukod sa cash, 'di ba? So, isipin niyo rin yung maganda yung may stock options yung iba yun nga yung pinipili kasi kung ikaw ay part owner of the company, makikita rin yun on the side of the employer or the company kasi pag ikaw ay owner, 'di ba aalagaan mo yung kumpanya? Aalagaan mo siya, you make sure na lumalago ang business and you will contribute para sa paglago at pag-develop ng business. Kasi ayaw mo na mababankrupt, hindi ba? Or yung hihina ang kita. Dahil part owner ka, meron kang, ibig sabihin, may taya ka doon sa kumpanya. Meron kang taya sa kumpanya. Eh, ikaw ay magtatrabaho ng mahusay. 'Di ba? On the side of the employer, oo nga. Kung merong kung ikaw ay itong empleyado nito is thinking of
being part or part owner of the company, ibig sabihin din na magtatagal. There's a possibility that itong empleyado, itong nag-a-apply na to, ay magtatagal sa kumpanya. Kasi part owner siya eh. So yung stock options, parang may babawasan ka sa iyong sweldo pang ano yon, yung pangdagdag sa capital ng kumpanya. At magiging ano ka nga, part owner. Yung mga public, sinatawag nilang public companies, yung inopen nila sa stock market, yung kanilang mga kumpanya, yun ay kaya nagiging ano ang tawag nila? Public offering, parang ganyan yung tawag nila. Pag ang isang kumpanya ay i-open nila to the public yung kanilang business, ibig sabihin they're ready to accept additional investors and kind of owners ng kumpanya. Ayan. So yung ibang mga kumpanya ngayon, pwedeng very private sila. So talagang pili ang mga stockholders. Kunwari, ang Pilipinas Shell ba nag-open na? Hindi ko sure kung kunwari yung ngayon, yung Shell Pilipinas Corporation siya ay public. Nag-open na sila to the public. Kasi hindi ko alam kung sino yung mga stockholders niyan, the Lopezes, the Ayala, Subels, yung mga ganon. So, sila yung alam ko lang na mga stockholders. Yan. So, pagka inopen na sa public ang isang kumpanya, yun nga, they would like to get more investments or capital para sa kanilang kumpanya. Katulad ng Jollibee. Kailan ba tong year na to na parang inopen na nila? Siguro mga 10 years ago, inopen nila to the public. Yun nga, ina-announce yun. So, ibig sabihin, sa stock market, pwede nang maglagay o mag-invest ka sa kanilang kumpanya. Ayun. So, yun yung mga pinagdedebatehan sa araw-araw sa stock market, yung chine-check nila yung pagtaas o yung demand para doon sa mga kumpanya. Yung may tinatawag silang blue chips na kumpanya. Yung blue chips na kumpanya, ang ibig daw sabihin yung talagang in demand, mataas ang per share ng nila. Sabihin, laging kailangan maraming mga tao at saka yung development niya ay mataas, mabilis. Ayan. So, mga blue chips na kumpanya, yung mga yung Petron, yung San Miguel, ang Ayala, ang SM. Okay, ang SM Group of Companies, ang alin pa ba? PLDT. Yeah. So marami yung mga blue chips na tinatawag yan, Jollibee, yung grupo ng mga yan ay mga blue chips na kumpanya. Okay, so when you are asked, tandaan nyo sinabi ni Bill Gates, when you are asked about your salary expectations, not necessarily na meron kang, pero din na base sa research mo, yung position na ina-applyan mo ay ganito yung range. Pwede rin, but yun nga, pwedeng hindi mo nga sabihin at ang sabihin mo itong sinabi ni Bill Gates. Kung gusto nyo lang naman. Ayan. So, sometimes it will be asked yung what are your salary expectations. Ang isa pang inyong ihahanda pala pag nag-apply na kayo ng work is yun nga lang hindi ko nagawa nung kayo aking in-interview o yung tanungin kayo if you have any questions. Ayan. So, ibang kumpanya o ibang interviewer, they will ask you, do you have any questions about yung work, about the company, anything. So, ready kayo na ano yung gusto nyong malaman about the company. Pwede kunwari, hindi nabanggit ng interviewer about the compensation package of the company or
ng position na ina-applyan, so pwede nyo yung itanong. O kung gusto nyo malaman, ayan, pwede nyo siyang itanong. So pwede yun, or pwede nyo ring itanong would be about the how what is, meron ako nakita pa yan, may nabasa ako, what is yung expectations ba? Or ano yun daw? Pwede, ang maganda daw itanong, what is ano nga yung adjective na ginamit? Nakalimutan ko. Parang ang gusto mong itanong, ano sa inyong standard, parang ano sa standard ng kumpanya is hindi naman hindi good eh. Kalimutan ko ang adjective ginamit niya. O parang hindi naman best. Or ano ba yan? Parang itatanungin mo sa kanila, ano yung sa standard nyo ang what is expected o parang of a good performance dun sa position. Parang something like that. Or pwede rin na yung yung experience ng interviewer. So how was it working in this company? Pwede nyo rin yung itanong. Kunwari, yun nga, yung pag tinanong kayo ng interview, do you have any questions? So pwede nyo itanong. So how was your experience working in this company? O para magkaka-idea kayo. So, kung anong klaseng kumpanya o yung environment, working environment in that company. True yung answer nung interviewer. O, di ba? Yan. Sige. So, sana matandaan niyo yan. Sa inyong paghahanap ng trabaho 4 or 5 years from now. Di ba, engineers? So, how was the experience? Engineers ng inyong mock job interview? Baka pagka sa 4th year nyo, hopefully, meron kaming nag-attend ako, may kwento ko lang, may nag-attend kami ng seminar about ano bang tawag dito? Equipping, equipping kayo ng mga estudyante ng Bat State U, specifically dito sa Alangilan campus. Equipping you ng, hindi lang pala Alangilan, yung extension campuses din, Lubo, hindi pala, ano pa nga? Lipa? Meron ba Lipa? Oo. So basta kasama yung extension campuses. Yun, equipping you in, yung paghahanap ng trabaho, ganyan. So, isa sa mga, at the end of of our seminar, we were tasked to propose an activity para sa mga kami ang namili ng target audience namin. So, yung ibang campuses, pati pala yung pa Pablo Bourbon kasali, they chose na ang audience nila, most of us ay third year, fourth year ang piniling audience because sila yung mga ngailangan noong mga natutunan namin doon sa seminar. So it's about yan, katulad nung diniscuss namin sa inyo na mga about yung pag-a-apply, paggawa ng preparation ng inyong mga application documents, sa interview, ganyan. So kami dito sa Alangilan, ang proposal namin is sa next year, bago ang target namin are the graduating students. Kasi para fresh sa kanila, paglabas nila bago sila mag-graduate, magkakaroon kami ng seminar, yung katulad ng ginawa namin. So merong workshop kind of, to remind, to refresh rather, yung pala ang term namin, to refresh yung skill of yung answering question, preparation of document, yung application documents, kasi nga first year nyo ginawa, so baka pagdating ng fourth year nakalimutan na. Okay, konti na lang ang maalala. Ayan, so yung balak namin is next year, ang target is March. Ang target audience nga, yung mga graduating students, kung anumang year nila, fourth year ba, fifth year, or kung anumang year.
So, magkakaroon ng seminar or workshop na katulad ng aming ginawa. So, yung tinuruan kami, tuturo namin. O, kumbaga, passing it forward. Yan, sa mga gagraduate na student. So, hopefully, ay maging ano siya, regular na activity ng ng Alangilan Campus for all graduating students. Ayan. So para kayo din may mari-refresh kayo ng pag-a-apply, paggawa ng mga application documents and ano yung mga dapat na mga tandaan at mga dapat na take note of, yon yung mga ganun. Okay, yung ibang campuses, ginawa nila ngayong November. Ang sa kanilang reasoning is bago daw mag on-the-job training yung mga estudyante nila. So kami naman, ang nais kami, mga nag-attend dito na narito sa Alangilan, ay we chose to do it nga next year, March. Next year to the graduating students. All right. So that's it. So this would be our last lesson for the semester, and our next meeting next week, which would be again on Tuesday, is the start of the presentation, oral presentation of your company and project proposal. Ayan, okay. So we'll have 3 teams to present. At least 3 teams. Kasi 2 times naman tayo mag-meet next week, di ba? So, at 3 teams. But this time, sa midterm kasi, nauna yung group 1. Pabaliktad naman tayo, 5. Pabalik. 5, 4, 3, 2, 1. So, mag-ready ang teams 3, 4, 5 next week. So, this time, ang role nyo, you're now the executive. Sabi ko nga sa inyo kahapon, di ba? You are now the officers of the company. So, it is expected na naka-business attire kayo pagka nag-present ng inyong project proposal. So, you will have to start introducing first your company, what you do, the projects or products you have developed through the years, and then saka pupunta sa project proposal. Okay, so your audience is either a client or clients, your clients, or prospective investors to your company. Okay, so kung prospective investors yan, you want them to be part or to invest in the project na inyong ipopropose. So you need additional fundings. Ayan. So kailangan mapapaniwala, makonvince nyo ang inyong audience na itong project na ito is worth their while and their money. Ayan. Kahit na as yung regular customers of your company. So bakit nila, kailangan ma-convince nyo, bakit nila kailangan yung inyong project o yung ipopropose nyo. Okay, so you have to take note of that. So everyone and all members of the team should know everything about the project proposal. Hindi lang yung part na inassign sa'yo na trabahuhin mo. Alam mo dapat ang kabuuan. Kasi pwedeng ikaw ang matanong. Baka sagutin mo, ma'am, di ko alam yan. Dahil hindi ko ginawa. Dapat alam ng lahat. Okay? Alam mo ang nangyari. Engineers, kailangan dahil kahit na meron kayong kanya-kanyang part na ginawa para sa pagbuo ng inyong company profile as well as the project proposal, at binasa mo rin dapat nung mabuo na. Ayan. Okay, so you have enough time. You have enough time to prepare. Next week pa ang start ng presentation. Engineers. So, naka-business attire,
Business attire, kayo ay mga executives now. You're now part of the leadership ng kumpanya. So yun ngayon yung role nyo. Hindi na applicants, natanggap na sa kumpanya and you've been with the company for so long, kaya um, be prepared. Hindi ba? So you have to look, you have to act, you have to speak like a professional. Yeah. Yan. So, mag-practice kayo na yung ganitong online. Kasi online yung presentation. So, mag-practice kayo. O, sinong mauna, sino magsasalita ng ganyan. And also, think of, for example, during the presentation, biglang hindi maka-join o hindi marinig yung isa nyong kasama na naka-assign to a specific uh, at part ng presentation, nagka-problema sa internet, nawala ng kuryente, meron kayong backup. So kaya kailangan alam talaga. Alam talaga ang part ng bawat isa. Pagtulong-tulungan. Engineers. Okay, so marami na ako naikwento, kaya let's go to our last lesson. Hanggang anong oras ba tayo? 2:30? O kaya natin yan ng 30 minutes. Sabay gano'n. Ito ay kind of a review na lang. Malamang yung ibang narito ay na-discuss nyo na or napadaanan nyo na when you were in senior high. So, let us check na lang. Alin ba yung una? Okay. Saan na ba yun? Ito. Yeah. So this time, it's kung ang lesson 5 or module 5 is communication for work purposes. This time naman ay for academic purposes. Ayan, okay. So before that, so commit everything you do as to the Lord, trust Him, and He will help you. Okay, so everything, sabi dyan everything that we do ay i-commit natin sa Kanya. Kasi kahit yung minute details, na ako nga, pag nag-aabang ng jeep, Lord, pahingi namang jeep, baka malate ako. O yung mga ganun ba? So, everything na gagawin natin, pagdidesisyonan, kahit yung pagbili online, Lord, kailangan ko ba to? Gusto ko talaga, kaya lang may budget ba ako, Lord? At tulungan mo ako na huwag matempt, mabudol. Ayan, di ba? Lord, sana hindi ako mabudol. Di ba? Hindi, kasi nga, di ba, we're bombarded with a lot of advertisements at talagang yung iba, ang gagaling mag-advertise. Di ba? Kailangan yung itetempt ka talaga na kailangan mo ito. Di ba? Kailangan mo to. Kaya bumili ka na. Yun pala, tama-tama. Recently, I just finished watching a documentary sa Netflix. Anong pangalan? Buy Me? Parang ganyan. Buy Me Now. Parang ganun yung title noong documentary sa Netflix. And so it is talking about yung ating ngayon, yung mga produkto na ginagamit natin ngayon na we are over consuming a lot of things. Pamula sa gadget, sa damit, sa pagkain, everything. Kayo ba, ilang beses na kayo nagpalit ng cellphones nyo? So, saan napupunta yung mga dinidiscard nating mga electronics? Di ba? O nagpalit ng laptop. O lalo na ang damit. Di ba? Ilang dosenang damit ba ang kailangan natin? Di ba? Kaya proliferate rather, dumami ang mga ukayan. Dito lang sa Batangas, kahit saan ka magpuntang sulok ng Batangas ay merong ukayan. Di ba? So, ibig sabihin, yung nandyan pa ang Shein, nandyan ang Temu, ang Lazada, ang Amazon, ang Shopee, ang dami, Zalora, ang daming mga online
ano bang tawag dito? Online shopping, shopping platforms. Hindi ba? Ang TikTok pa, nandyan din. Ang Facebook, meron na din. So, kahit saan ka tumingin, Instagram, ay kahit saan tayo magpunta, there would be advertisements on products or even food na kala natin, kailangan natin. So, very tempting, very tempting. Ilang beses na rin ako nabudol, but after a while, nung matanggap ko na and nasatisfy na yung kind of craving for a certain product, nawawala na yung interest. Yung, sayang, binili ko pa to. O, may mga ganong pagsisisi. Kasi nga, as much possible, I try not to look sa sa mga shopping something. Kaya lang, kunwari, nag-scroll ka sa Facebook, tinitingnan mo yung pinopost ng mga friends mo, di ba may mga advertisements pa rin doon sumisingit. Kahit sa Instagram, kahit sa game na nilalaro ko. Hindi ako makakapunta sa next level kung hindi ako titingin kung hindi merong kikitain ko muna yung advertisement. Ganyan. So, it would really be a test of your willpower, yan, para to control the urge to buy, to consume more. Lalo na mga girls. Sa mga girls, kailangan terno ang sapatos tsaka bag o kaya ang belt. Ganyan. Tapos may makeup pa. Paano ba yan? May makeup pa. Siyempre, kailangan naman maglagay ng konting kolorete. Sabi nga ng matatanda, kolorete sa mukha. Okay? So, paano ang gagawin? Hindi ba? So, dun sa Netflix na yon na documentary, grabe yung ilang bilyon ng mga waste. Waste ng electronics, waste ng pagkain, waste ng damit. Ito kasing damit, yung pagpiprepare o paggawa ng mga clothing natin, tapos pag dinidiscard, it affects the ozone layer. Ano ba yung carbon dioxide ba? Merong ganun nare-release. Ganyan. So, ganun din sa mga electronics. Saan nga ba daw na ang mga in-interview dating presidente ng Adidas, yung isa dating 15 years, yung isa namang babaeng in-interview siya ay sa Amazon, 15 years siya sa Amazon. Kasi daw, tong mga gumagawa ng mga produkto na to, wala silang kumbaga plano on how to ano bang tawag dito? Ano yung pwedeng gawin at the end ng life ng isang produkto? Kunwari, damit. Ayaw mo nang gamitin. O yung iyong ng mobile phone, hindi ba? So, mga after 5 years, gusto mo nang palitan. O kaya pa lumabas ulit bagong iPhone 17. O gusto mo namang iPhone 17. O, di ba ako? So, ano yung dapat daw ang mga kumpanya, sabi dun sa ay meron silang program on what to do doon sa kanilang mga produktong ginagawa. Yung end of life plan ng mga produkto, lalo na electronics, o kaya yung battery ng ating flashlight, battery ng mga remote. Ako, hindi ko nga alam kung saan ko ilalagay. So, masama daw na isasama mo siya dun sa mga usual waste mo. Kaya ang dami kong mga used batteries sa bahay. Dahil hindi ko alam paano ko siya i-dispose. Also, yung light bulbs na, di ba, yung napundi na. Paano mo siya i-dispose?
Meron ba tayong is there a program ng ating LGU? I don't know, hindi ko na-check. On how to dispose this kind of waste. Di ba? So, as engineers, what can you do? Ayan. Bilyon ang, kaya ang daming napupuntang waste sa ating ocean, sa ating forest, sa, dito, sa ating environment. Kasi yun nga, nagko-consume tayo ng super daming produkto na sometimes hindi naman natin kailangan. 'Di ba? Hindi naman natin kailangan. Kaya commit everything you do. We do to the Lord. Trust Him and He will help you. So yun, katulad nyo, malapit ng finals. So, huwag yung kalimutan to pray before you study. So you pray for that you will be able to concentrate while studying. Pray that you will understand what you are studying. Pray that you would be able to have enough time. Hindi ba? Dahil sabi niya dyan, trust and He will help you. Definitely, very, very sure, tutulungan tayo ng Diyos. Yan. Kaya iniintay lang niya tayo eh. Yun ang very sure ako. Iniintay lang tayo. Okay, so sasabihin ng Diyos, anak, andito lang ako ha, kung kailangan mo. O sabihin, hindi, kaya ko na to. Ang talino ko eh. Di ba? So, kaya ko na to, Lord. Sige. Diyan ka lang. Wait lang. Kayang-kaya ko to. Remember, we have limitations. Napapagod, nahirapan, nasasaktan, nadi-discourage. Di ba? Na, ano pa? Di ba? Napupuyat. At, yun nga. But ang Diyos natin, sovereign siya, all-powerful, always present, ready to help. Ayan, engineers. Okay. So, ano ba yung learning outcomes? Identify and apply the different stylistic elements of good academic writing and write a project proposal. Actually, yan dapat. Pero I'm sure naka-write na kayo ng maayos. Okay. Ano ba yung kailangan daw? Style, academic writing refers to a style of expression that researchers like yourselves use to define the intellectual boundaries of their disciplines and specific areas of expertise. So ano yung specific nyo would be mechanical, related to mechanical engineering. Kaya yung project proposal nyo should be related to your program. Ayan, okay? So yung pag naggawa rin kayo ng inyong thesis, it should be related to your program. Ayan. Okay, overall view. So, formal, tulad yung pagsusulat ng isang academic paper, research capstone, reaction, or point of view, something formal and logical, cohesive. Dapat cohesive siya. Sabihin, related yung bawat topics na inyong i-discuss sa inyong academic paper. Cohesive and possess a logically organized flow of ideas. Okay? There should be transitional devices or narrative links between sentences. So ano yun? Mga ginagamit. Furthermore, instead of, moreover, nevertheless, besides, still, also, consequently, thus, hence, etc. Introduction should include an explanation of how the rest of the paper is organized and all sources are properly cited throughout the paper. So, yung mga nakaranas, kayo bang lahat? Gumawa ng capstone, may capstone project kayo nung senior high. O yan? Okay. So, yung sa intro nyo. So, ina-explain, sinasabi doon tungkol ba saan ang paper na inyong ginawa. Okay? So, use language that fits your audience and matches your purpose. O yan, inaral naman natin yan, hindi ba? Doon pa lang sa multimodal output nyo.
Hindi ba? You have to think of ano ba yung purpose ng inyong multimodal output o ano yung purpose nitong inyong paper? Is it to ano ba yan? Introduce a new idea, introduce a new innovation, ganun ba? Or is it to prove something o disprove an earlier study? Pwede rin ganun. Hindi ba? So, sino yung audience nyo? O, the audience would be, kung yan ay research paper, the audience would be a panel of 3 teachers here at Batangas State University. Hindi ba? So, again, you have to consider your audience. So, your audience would be professionals. Okay? Yan, the keys to successful writing, levels of formality, and conciseness. Ayan, hindi kailangang, meron kasing iba nagsusulat, paulit-ulit lang yung mga words, iisa lang naman ang tinutumbok. So learn to make your sentences or paragraphs na concise, ano, brief, brief pero complete. Yan. Use clear topic sentences and well-structured paragraphs. Okay, avoid using in-group jargon. So yun nga, katulad nyo as engineers. Okay, paano kung may isa sa audience na hindi naman siya familiar with engineering terms? Okay, so kung gagamit kayo ng engineering terms, okay, so sometimes sa isang panel, may isa doon na hindi talaga, well, pwede siyang math. Okay, pero still may mga terms kayo as engineers na mga engineers lang ang makakaalam. So pagka may gano'n, kung gagamit kayo ng jargon or yung tinatawag niyang in-group jargon, merong konting explanation, what does it mean? Okay? Huwag niyong pababayaan na ginamit niyo yung term na yon tapos walang explanation. Avoid yan. Katulad ng ginawa niyong application documents, wala dapat na slang, walang yung mga colloquial terms or abbreviations, meron pa dyan euphemisms, o nandiyan yun, nakikita niyo yung examples. Using biased language, yan. Including language with racial, ethnic, group, or gender bias, or language that is stereotypical. Academic tone. Ayan, I've also discussed with you yung the way you write your correspondence. Yan, or even your yun nga itong either research paper or reaction paper, yung tone nyo, pwede pa rin siyang marinig kahit in writing. 'Di ba? Kasi pagka galit ka, o pag ikaw ay galit, sinulat mo yung galit mo sa yung nararamdaman mo, sa sobrang galit mo, sinulat mo, ayaw mo magsalita, makikita din doon yung mararamdaman. Kung kunwari, ipapadala mo yung sinulat mo doon sa nakasakit ng iyong damdamin, yung damdamin mo, mararamdaman pa rin niya as the way you write. O yung the words also, di ba? Pag galit ka, ay talagang o ano yung mga words na gagamitin mo to inform the person who hurt you na ikaw ay na-offend, na ikaw ay nasaktan, na ikaw ay ayan. Okay, so be careful dun sa tone ng inyong written work. Okay? Writer's voice. Yan. It is what the readers might perceive as the writer's attitude, bias, or personality. Okay? So present the arguments of others objectively. Okay, kunwari, may dinidisprove ka na uh, uh, former, yung previous research o yung result ng isang research, dinidisprove mo ngayon, hindi na siya relevant. Kunwari, hindi na relevant o mali. Merong mali doon sa proseso nila or something. So, dapat objective ka. So, i-present mo, ganito yung mga result, ito yung proseso nyo. Ngayon, based on our research and our experimentation or something, ganito na ang result.
Okay? So, wag niyong meron kayong titirahin niyo siya. Ayan. So, describe these arguments accurately, yun nga, and without bias. Laging objectively. Okay, laging objectively. Okay, investigate the research problem from an authoritative perspective. So, dapat yung kung saan kayo magre-research or the resources that you will use ay talagang may integrity. Okay, mapapagkatiwalaan. So later, dun sa second part, state the strong points of your arguments confidently, yan, using language that is neutral, not dismissive or confrontational. Avoid making broad generalizations. So, kunwari, ano yung broad generalizations would be like, kunwari, all University of the Philippines students are, ano bang tawag sa kanila? Are leftist, o kunwari, ganyan. Or radicals, are radicals. O. So, lahat nga ba? Lahat ba ng mga nag-aaral sa UP Diliman or UP talagang very broad. Lahat ng nag-aaral sa UP o kahit sa branch man yan in the Philippines ay mga anong tawag dito, komunista. Kunwari, mga ganun, mga komunista. So, avoid that. So, academic diction, linguistic choices a writer makes to effectively convey an idea or a standpoint. So, ito yung inyong words na ginagamit, yung academic. Awareness of the words you use is vital because words that have almost the same denotation or dictionary definition can have very different connotation or implied meanings. So, hindi, merong, ano tawag dito? Merong mga dictionary. Kung Merriam Dictionary is not actually siya, hindi siya nire-recommend. Yeah, if you're going to look for yung uh, synonyms of words na gusto mong gamitin, mas, ano ba yung preferred kung gagamit kayo would be Oxford ba? Or, well, anyways, mamaya pala, makikita nyo kung alin yung ang mga resources na pwedeng gamitin. Use concrete and specific words that convey precise. O, kailangan daw precise ang meaning. So, medyo kailangan talaga kasi kahit na halos magkatulad, sa tingin nyo magkatulad, synonyms nga, yung mga words. Still, pagka inilagay mo na, inilatag mo na sa iyong, sa iyong sinusulat, pwedeng iba pa rin yung dating. So, kailangan, nakalagay nga dyan, dapat ay precise ang meaning. Ano yung message na gusto mo talagang iparating? Explain what you mean within the context of how the word or phrase is used within a discipline. Ayan. Be consistent with your labels. Okay, call people what they want to be called. Use gender-inclusive language. So ano ba yung gender-inclusive language? So instead of chairman, chairperson. Yung mga ganon. O kaya policeman, the officer. Officer of the law. Siguro ganon. O kaya fireman, firefighter. Ayan, yung mga ganon ba? Ay nakalagay dyan, avoid placing gender identifiers in front of nouns. Okay? So use personal pronouns carefully, yung I. So mas maganda daw point of view would be third person point of view. Avoid the use of the following: slang, cliche phrases, metaphors, figures of speech, colloquialism, big words, jargons, contractions, text messages, or SMS. Punctuation is also important. So, di ba, tingnan nyo itong ginamitan, yung walang punctuation at yung meron ng punctuation mark. Okay, anong meaning? Let's eat, grandma.
yung una, kainin daw natin si grandma. Ganun ba yung meaning? Tapos nung nalagyan ng comma, anong nangyari? Let's eat, grandma. Niyayaya si grandma kumain. Okay? To establish the narrative tone of your work, scholars rely on precise words and language. So, okay, kailan gumagamit ng semicolons? So this is an example in white. Okay, semicolon should be used to introduce evidence or a reason for the preceding statement. A semicolon, for example, comma. This sentence appropriately uses a semicolon. Ayan. Yung colons naman, di ba, yung dalawang tuldok, okay? Limited to introducing, announcing, or directing attention to a list. Kunwari, yung when you write a business correspondence or when you write yung memorandum sa loob ng kumpanya, di ba, nakalagay doon yung date, when, where, when, and when, who pala, who, what, where, when. Yun na sinasagot na tanong, who, sino ang mga required o sino ang kailangang makabasa ng memo. O kunwari, all employees. What? So what is the, anong laman ng memo? Related saan? 13th month payout. O kunwari, gano'n. What? When? O kaya, wag pala 13 month. Meeting with the president. Yan, ang memo, ang what? Meeting with the president. When? O kailan daw? December 1 o December 2, kunwari. When? December 2, 1 p.m. Where? O, yan. So, itong pagka, may colon yan. May colon ginagamit. O kaya, you write a business correspondence writing to the supplier, following up the delivery of the materials that you procure. So, pag nagsulat ka, so sino yung address mo, tapos pwedeng nakalagay subject. Meron kang subject para alam nung pagbinasa ng address mo tungkol saan yung laman ng iyong correspondence. So subject, pag naglagay ka subject, yung word na subject, colon yun. Tapos yung title of your yung iyong alaman ng iyong correspondence. So subject, colon, ano ba to? Purchase order, kunwari, purchase order 1, 2, 3, 4, 5. Doon, tungkol doon yung laman ng iyong correspondent. Tapos saka mo lalagyan ng Dear Mr. Or Dear Miss, kung kanino man naka-address. Sabihin mo na, in reference to the above subject, yung purchase order na yon, I would like to follow up item number, ganyan-ganyan. Ganon. O kaya, so, gumagawa ka ng correspondence. The following are the list of attendees to the expected, or the following are the required attendees to the meeting with the president, colon. Tapos lilista yung pangalan. Ganon. Okay? So yun yung kailan colon ginagamit. Hyphens. Limited to connecting prefixes. Ayan, yung example dyan, multidisciplinary, on-site, right of way, on the job train, on the job. Yung on the job, meron yung hyphen. Okay? Yan. Dashes should be limited to the insertion of an explanatory comment in a sentence. Yung katulad nga, if you use yung in-group jargon, so you put a dash, yeah, or yung tinatawag nating underscore to explain, a little explanation of what the jargon means. Yan. Exclamation points are rarely used. Yan. To express a heightened tone because it can come across as an unsophisticated or overexcited. So that is the end of part 1. So let me just immediately go to part 2. So ito na yung tinatawag yung resources. Ayan.
focus on your efforts on 40 areas, clear writing, kalagay dyan, naka-highlight, spend sufficient time distilling information and reviewing major points. Ayan, distilling. So, alin ba yung information na talagang kailangan mo para sa iyong research o kung ano man ang sinusulat mo. So, marami ka nang nag-gather na information, but you have to learn to which ones are the information that you really need for your paper. Okay, reviewing major points from the literature. Ano pa? Effective academic writing begins with solid planning. Of course, mag-start muna sa plano. No? So manage your time carefully. Magpaplano muna kayo, di ba? Ang paggawa naman ng thesis dito sa BSU ay in groups of 3. I think laging 3 or 4. Depende yata sa size ng class. So, most of the time, ang nakikita ko, mga laging 3. So, kaya magpaplano mo, yun ang doon muna magsisimula. Di ba? Plano. Excellent grammar. Naku, napaka-important niya. Kaya nga, it is encouraged dun sa mga nagsusulat ng research paper, thesis, etc. to hire a grammarian. Ayan. So, kasi nga, siya yung mag-check tama ba yung ano. Wag kayong masyado magre-rely sa AI, sa ChatGPT dahil pamali-mali din naman yan. Yung mga, kasi they are limited to the information na ibibigay nyo sa kanila. Di ba? I-feed nyo. They are limited to that. Pero, hindi kayo pa rin sure na that is the right information that you will get from them. From that, ano ba yun? Application ba yun? Software or something. Okay, so take the time to learn, minor, major points of good grammar to avoid presenting papers riddled with errors. Nako, yun ang iiwasan nyo. Spend time practicing, writing, and seek detailed feedback. Good proofreading skills, and proper punctuation can significantly improve academic writing. Credible and scholarly sources. So yan, ito yung sinasabi kanina, kailangan may with integrity yung mga sources na inyong pagkukuhanan ng mga information. So, number 1 would be the university library. This was a picture of the old library at doon sa Pablo Bourbon. Hindi na ganyan ang itsura. Kung nakapunta na kayo sa Pablo Bourbon campus, that is no longer the picture, the itsura, the facade of the library. Hindi na yan. Hindi na dito naka-facing east yan, kind of facing east. Ngayon ay actually, hindi ko pa napapasok yung bagong library. Napunta na kasi dito sa Alangilan. So, nung ma-build na, ilang floors ba yun? 3 or 4 floors yung bagong library building sa Bat Statue, Alangilan. Pablo Bourbon campus. So, yun. Kung nakukulangan kayo dito sa library, sa SIAFA building, pwede kayong mag-research sa doon sa Pablo Bourbon campus. Baka mas marami silang mga documents doon or mga kailangan nyo pa sa inyong ginagawang research. Google Scholar is also a good source. Yan. List of journal articles, portable document formats, websites focusing on much more credible and scholarly sources appropriate for an academic research paper. RefSeek naman, giving a better chance finding credible information to help you write your research paper. Internet Public Library allows you to search by subject. Okay. It links to websites rather than scholarly journals. So, ang makikita nyo dito sa IPL ay websites o links to websites. Okay? ERIC.
Ito naman, more on education pala. So ito, hindi ko alam kung may makikita kayo related to engineering, but if you want to check out kung ano yung meron na pwedeng related sa inyong gagawing research in the future, then check this out. On the other hand, yan daw, you must refrain from using the following sources when writing an academic paper. Dictionary, thesaurus. Ano nga, Oxford ba yun? Parang Oxford yata yung much better na instead na Merriam or itong iba pang klase ng dictionary. Para mas malawak yung kanilang mga mga words, tsaka may explanation and ano ba yung examples, examples in sentences. Ito rin, wag daw, refrain. Yung about.com, of course, lalo na ang Wikipedia. No, di ba ang Wikipedia kasi yan ay mga volunteers na nag-a-update. So hindi nyo alam sino ba yung mga nag-a-update na ng information dyan or naglalagay ng information sa Wikipedia. Hindi natin kilala. Kasi yung iba, lalo ng mga associations, kunwari sa mga doctors o sa mga lawyers o kayo sa mga engineers, meron kayong mga parang publication, di ba? Bago ma-publish, kunwari ang ginawang isang research, bago siya ma-publish, maraming debate na nangyayari, pinipresent sa mga colleagues para nga ma-check kung kung ito ba ay feasible, kung ito ba ay viable, kung ito ba ay makakatulong sa So yung bang research na ginawa, yung result ng research ay may concrete evidence na it will help or it will solve kung ano man yung problema na gustong isolve ng research. Okay. So bago i-publish yun sa mga journals na yan, mga related journals, yun talaga ay kumbaga, present na vet kumbaga na vet na nung kanilang mga counterparts. Yeah. Okay, so that's it, engineers, for lessons. Actually, for ano siya for parts. But I decided hanggang dalawa na lang, and it's up to you if you want to check out yung other parts, 3 and 4. But sa ngayon ay this is what I want for you to have, dahil kahit na ang magpipresent lang next week would be the 3 teams, everybody is required to attend. So kayo kunwari, yung mga hindi magpipresent, you are the customers or the clients ng ng team na nagpipresent. Okay? So kailangan ang inyong presence. Okay, unlike the mock job interview na kung sino lang yung team na scheduled for the day ang i-interviewin, sila lang yung nagpapasok sa classroom, but everyone sa inyong project proposal presentation, everyone is invited and is expected to attend. Okay, engineers? So, yan, may you never lose. Yan, my prayer to you is that you may never lose your focus on that dream, your goal. Do not also, ask yourself, do not lose yung inyong, your why. Bakit? So, kapag nahirapan, kapag nadi-discourage, ask yourself, bakit ba ako narito? Bakit ko ginagawa to? Bakit ako nagpapakahirap? Ano yung why nyo? Ano yung why? So sana hindi kayo aabot
Siguro nabalitaan nyo naman yung nangyari. He was my student nung first year. Both semesters. He was my student. Nabalitaan nyo ba yung nangyari? Second year. So, sana hindi kayo aabot sa ganun. Ang prayer ko is, as I'm always saying to you, kapag nahirapan, may pinagdadaanan, please talk to somebody. Please ask for help. Huwag niyo sasarilinin, engineers. Huwag niyo sasarilinin, may tutulong sa inyo. Kasi hindi tayo mind readers, di ba? Hindi tayo mind readers. Pwedeng, ayan, tawa-tawa sa pag magkakasama kayo, pero pala may dinadamdam na, may mabigat na pinagdadaanan. Please talk to somebody. If meron tayong mga guidance counselors, they are ready to help. Ready to help. Yun ang trabaho nila eh. So, huwag kayong mahiya lumapit sa kanila kung hindi nyo kaya na to talk to your parents, but your parents should be the first people to know anong pinagdadaanan nyo. Okay? Siguro yung iba natatakot kasi of the expectations. Expectations sa inyo. Pero, may limitation nga tayo eh. Hanggang saan ba yung kaya? Okay, and of course, definitely, yun ang laging wag niyong kakalimutan. Ang kayo ay tatawag sa Diyos, magdadasal. Oo, kasi ano yun eh, mas lalong ano yun, siya yung never ever will leave you or forsake any of us. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal. Okay? Kaya gusto niya mapaayos tayo, gusto niyang mabigay yung best sa atin. Acknowledge lang natin siya na isama natin siya sa ating journey. Yan, journey nyo as students. Diba? O, bibigyan niya tayo ng tulong. Diba sabi niya nga, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Yun ang sabi niya, pangako niya yun eh. Diba? Kaya ASK. Diba? Ang galing. ASK. Ask, seek, knock. Engineers. So, napakabuti ng ating Diyos at sana ay yun ang aking dalangin sa inyo na magpapatuloy kayo. Kung talagang yan ang gusto nyo, yung mechanical engineering, gusto nyo talagang makatapos, di tsatsagain, di ba? Magpupursige. Mahihirapan, definitely. Mahirapan, madi-discourage, masasaktan, gusto nang mag-give up. Pero gusto ko talaga to, so what to do? Ay di, hihingi ng tulong kung kailangan na ng tulong. Wag nang hahayaan na paabutin pa sa makakaisip ka na ng mga bagay na hindi dapat gawin. Di ba? So, please ask for help. Ask for help. Okay? Yan. Pray for guidance and strength of mind and body. Believe in your potential, then act. So, ano yung pag-act na? O, edi, mag-ano ka nga. Maniniwala ka sa sarili mo at sa Diyos na tutulong sa'yo. Yan. So, that's it, engineers. And I'll see you again next Tuesday for the presentation of teams 3, 4, 5. So, pabaliktad ha. Mauna ang 5, then 4, then 3. Ilan bang minutes ang sabi ko sa presentation? 15? Is it 15 minutes yung presentation per team? Or 20? Hindi ko na matandaan kung may nilagay ba akong number of minutes ng present. I think meron akong nilagay eh. Yan, 10 to 15 minutes. Okay. So, sige. So, mag-practice kayo ng on how, para yung, di ba, kasama sa
criteria, yung transition from one member to the next, kung kayo ba ay talagang nagkakaisa as a team, di ba? So that's it, engineers. Any concern or clarification? So gusto ko ring ipaalam sa inyo na siguro baka next week it will be announced na yung, or siguro within the week baka i-announce na ng from the department na yung evaluation, parang performance evaluation ng inyong mga teachers ngayong first semester will be open. You can access sa inyong portal. Okay, so ngayon pa lang, I encourage you, actually kailangan talaga pala na you have to evaluate all of us. Lahat ng teachers nyo, kailangan namin siya. Oo, lalo na kami ng mga nag-guest lecturers dahil isa yon sa tinitingnan ng opisina sa Dean's Office kung kami ba'y karapat-dapat na mabigyan ng another load. So isa lang yun, isa yun sa requirements para to determine if they will renew our contract. So our contracts, kami mga guest ay will end on December 22. Ayan, so if we want to teach again sa next semester, we are required to write a letter of intent. O yan, parang yung application letter na ginawa nyo, pero wala nang attachment nung mga documents na pinasubmit ko sa inyo because may file na. May file na si HR. So letter of intent lang ang kailangan para to know kung sino yung may intention to continue teaching sa BSU. So yun, I think i-announce din naman sa inyo. But ngayon pa lang, ina-announce ko na merong ganong you will evaluate all your teachers. Magiging mapupunta yan sa inyong portal. So please, if you have, pag na-receive nyo na, may deadline din yun. Ang alam ko, kunwari, kung next week meron na, magiging available na sa inyong sa inyong portal, ang deadline noon would be December 22 as well. Yung kung kailan ang tapos ng aming contract, kaming mga guest lecturers. Yeah, ay marami sa inyong teachers are guest lecturers. Sino ba ang kukunti lang yung yung regular or permanent faculty member ng nasa first year. Sino ba ang sa first year ang regular? Si Ma'am Rosette, nagtuturo ng chemistry. Teacher niyo ba siya? Si Ma'am Rosette Agbay? Yes. So siya ay regular or permanent faculty member. Si Dr. Emil Alcantara, teacher niyo ba siya? Dr. Emil is also a permanent. O yan. So sa MMW, sino? Sir Abru? Or si Sir Abru? So dati siya na permanent. Kaya lang nag-resign. So ngayong guest lecturer na lang ulit. Sir Abru. So yun. So the rest, sino pa ba? Sa PE, hindi ko alam kung sinong regular permanent Hindi ko kilala ang mga PE teachers eh. Pero marami din sa kanila ay guest lecturers. So MMW, DIFCAL nyo. Sinong DIFCAL nyo pala? Baka yan, guest lecturer din. So anyways, engineers, ayun na lang. So I hope you will find the time to evaluate us. Lahat ng teachers, especially yung mga guest lecturers, na ma-evaluate nyo kami. Yun naman ay pag natanggap ng ang tawag dito ng opisina or ng Dean's Office, anonymous naman yon, hindi namin although hindi rin naman nila sinasabi sa amin sino ba yung yung mga comments.
So, magiging anonymous siya, anonymous. So, hindi namin alam kung sakaling bigay sa amin yung result of the evaluation. And para din sa improvement namin, yun. So, wag kayo, ang mga tanong doon ay kung una muna, kung nag-ano ba daw, kung diniscuss ang syllabus, kung nag-upload ng materials, mga ganyan, kung ano daw, meron ka bang positive na masasabi about sa teacher or negative na masasabi about the teachers or ano yung comment mo on your overall experience sa pag-aaral mo sa BSU, something like that. I think ganun, parang ganun yung mga tanong. So yun. Huwag niyong kalimutan. Anyway, kukulitin ko kayo. Sabi ko, kukulitin ko kayo pag in-announce na din sa amin na the ganyan, the performance evaluation by students, etc. is now uploaded or can now be accessed by the students. So, I will remind you para gawin nyo. Hindi lang para sa akin actually, para nga sa lahat ng inyong teachers. Alright, engineers. So, that's it. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong sa inyong attendance, sa inyong pagtitiyaga. Ayan, and I will still see you pa sa next Tuesday, and after Tuesday, Thursday pala ang next natin, Thursday. Okay, so 2 times pa tayo ha, next week. Okay, ngayong yung Thursday ngayon, wala tayo nun. Wala. Next week na. Next week na yung, kasi nakaunang meeting na tayo kahapon, ito yung pangalawa natin, hindi ba? So next week na even week, yon, dun yung parehong online tayo. Alright? Good day, engineers. God bless you. Take care, ha? Take care of yourselves. Right? Bye! Thank you po, Salamat ma'am. po, ma'am. Okay, thank you rin. Thank you po. Thank you.